Meron kasi nag-request dito sa akin guys, basahin ko lang. Sabi niya, Sir Bernas TV, pahingi naman ng tips ng job interview para sa electromechanical technician. Dito naman sa isa, master tips naman para sa employer interview. Ngayon guys, pagsabayin natin itong dalawa na sagutin natin. Sa mga nag-apply ng electromechanical technician, ang tips ko guys, una, kung ano yung nakalagay doon sa resume nyo na scope of work, dapat alam nyo. Ang pagkakaalam kasi nila dito guys sa employer ng mga Arabo, pag sabihin mo kasi electromechanical technician, ibig sabihin, dalawa ang dapat mong gampanan sa trabaho. Ang una dyan ang mechanical, ang sunod naman ang electrical. So bali dalawang trabaho yun ang dapat mong gampanan. At ang pangalawa guys, kung anong nakalagay sa resume ninyo, dapat alam ninyo dahil doon kayo i-cross-examine, doon kayo i-interviewin. Ang employer kasi tinitignan nila doon yung resume mo. Tapos ngayon, doon ka nila i-cross-examine kung ano yung nakalagay doon sa scope of work. Dapat alam mo kung ano yung nakalagay doon sa scope of work mo or job description. Para pagtanungin ka ng employer, masagot mo kaagad. Tapos, pagdating naman sa sahuran guys, negotiable ang sahod. Huwag mong tanggapin kung mababa ang kanyang offer. Dahil ang sweldo ay negotiable, dapat pakiramdaman kayong dalawa. Dapat hindi ka lugi pagdating sa salary offer. Ang dapat mong gawin dyan guys, pakiramdaman mo muna siya kung magkano ba ang kanyang i-offer sa'yo. Kung mataas ang offer niya sa expectation mo, edi i-grab mo na. Pero kung mababa ang offer niya sa expectation mo, huwag mong i-grab. Dahil mayroon ding mga employer na samantalahin ka sa mababang offer. Huwag niyong i-grab guys. Dahil ako dati, 3 agency ang pinag-applyan ko. Yung sa pangatlo, yun ang mas malaki ang offer sa akin as electromechanical technician way back 2017. Yun lang ang tips ko sa inyo guys. Dapat kung anong nakalagay sa resume ninyo, dapat totoo. Yun lang ang tips ko sa inyo guys sa mga katulad kong technician na gusto mag-apply dito sa Saudi Arabia.